Opisyal nang pinasimulan kahapon ng United States at Philippine Armed Forces ang 14th iteration ng Philippine-US Balikatan War Exercises na magtatampok sa inilatag na full-scale battle scenario na layuning masupil ang anumang elevated threat na posibleng magganap mula sa South China Sea. Tinatayang nasa mahigit 14,000 na mga sundalo ang sasabak ngayon sa taonang balikatan kung saan masasaksihan ang mga Integrated Air and Missile Defense Simulation kabilang ang makabagong US Mobile Anti-Ship Missile ni Mrs. Ayonkay, US Marine Corps Lieutenant General James Glenn. Mananatili ang Nemesis sa Pilipinas para magamit pa sa mga pagsasanay sa hinarap hanggang sa mahasa ang Philippine troops sa paggamit nito. At wala pang ilang oras, nagpayag nito ng Amerika, nag-react agad ang bansang China tungkol dito na tila sinasadya ng United States na magkaroon ng kaguluhan sa Indo-Pacific. Saad ni General James Glenn, "We will demonstrate not just our will to uphold our Mutual Defense Treaty and existence since 1951, but our much less capability to do so. Nothing builds bond more quickly than shared adversity." Nilinaw naman ni Major General Francisco Lorenzo ng Philippine Army na ang mga kinaklatag ng war exercises ay walang pinapatungkulan na bansa. Layunin lamang umano ng sabayang pagsasanay na matiyak ang katatagan ng magkayadong bansa na tugunan ng anumang contemporary security challenges. Kabilang sa isasagawang military exercises ang Integrated Air and Defense para sa linangin ang kakayahan ng dalawang bansa na ma-detect, tuntunin at neutralisahin ang aerial at missile threat, counter-landing live fire exercises, maritime strike, maritime catering security operations, at multilateral maritime events. Kabilang sa sophisticated US weapon na gagamitin ng US forces bukod sa kanilang mga barko at fighter jets, ang highly mobile Nemesis Anti-Ship Missile System, ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System, at ang makabagong US Typhoon Mid-Range Missile System na unang ginamit noong nakaraang pagsasanay at iniwan sa Pilipinas. Sa kumakailang pagbisita lamang ni US Defense Secretary Pete Hegseth, inihayag nito na kailangang palakasin ang alyansa at i-modernize ang military arsenal ng Pilipinas sa lahat ng paraan. Subalit, inihayag ng China na hindi ito maganda para sa kapayapaan ng Indo-Pacific region at nababahala ang mga ito sa mga gagawin ng Pilipinas at ng Amerika sa mga kapitbahay nitong bansa sa Asia. Binalaan nito ang Pilipinas na kung magiging sunod-sunuran lamang ito sa gusto ng Estados Unidos, malamang at sa malamang dito magsisimula ang maliit na gyera tungo sa isang digmaang pandaigdig. Kaya pakiusap nito sa panggobyernong Marcos na kung maaari huwag itong paintulutan na manatili ang mga gamit militar na ito ng Amerika sa bansa dahil kung hindi, magbabayad ito ng malaking pananagutan hindi lamang sa China kundi maging sa mga alyansang bansa nito sa Asya na ang gusto lamang ay katahimikan at katatagan sa riyon.